Dado Enrique. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi. Dating Pangulo ay pinastos, hindi binigyan ng pagkakataon at iruahan ang kanyang right as a Filipino citizen. Kaya, bakit ka natalay ito? Bakit napunta ron? Ang ginagawa natin, nandito tayo para isigaw ang ating nararamdaman. Huwag kayong matatakot. Isigaw ninyo ang tama. Isigaw ninyo ang karapatan ninyo. Isigaw ninyo ang dapat na ginagawa ng mga otoridad. Kasi sila ang pinapasweldo natin. Sila ang ating mga naninilbihan. Magandang gabi. Magandang gabi. Picture. Magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng Pilipino from all walks of life, magsasaka, mangingisda, masurero, shout out kay mentor, tricycle driver, Langga, mayaman, mahirap, kung ano man ang profesyon, walang paliwala yun. Lahat tayo ay naninitigan para sabihin na ang Pangulong Duterte ay hindi binigyan ng pagkakataon. Pineke ang kanya live ko, live ta karon. Abanay Sunday sa tanan akong mga followers. Tinelek ang kaso. Hindi dapat. Shout out sa kang Palangga. Kaya kayo, gobyerno, Itong lalab si Lai Bilasorda. Shout out. Thank you for watching. O sa atong followers na si Miriam Ori. Shout out. Thank you for watching. Kasamtangan-tangan nagtanaw sa live ni Captain Dado, mga babayan sa mga naitabo gabi dito sa prayer rally. Doon tayo sa matahimik na paraan. Naintindihan ninyo? Dito sa Bonifacio Shrine. Pero pagka kayo ay inapi, tumayo kayo. Pag kayo pinastos, nirakan, ninakawan, tumayo kayo. Hindi pwede yung ganito. Mga Pilipino all over the world, maraming salamat sa support. So mga kaigsoon na nakita nato gabi, kung na-witness nato ang mga speaker sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pagpamulong dito sa gabi atol sa prayer rally dito sa Bonifacio Shrine. Ug nata dito gabi initanaw sa ilaha aron nato silang makita ug mahimamat usab mga kaigsunan. O wala ta sayop sa panahon o ni duyog usab ang panahon dito nga naa sa manindot nga panahon sa kagabion. Walay ulan o guban pang mga kakulian. Pasalamat pa sa Ginoo kay ang maong programa gabi dito nga napahitabo nindot kayo o wala gayoy mga kakulian. Successful ang nahitabo gabi nga prayer rally dito sa Bonifacio Shrine. O karong adlaw aduna na po mga gipahitabo pagayon nga mga parade dinhi sa Luzon. Ug ato sab nakita sa ato ang mga wall karon ana usab nagpahigayon day gabi usab ang mga prayer rally dito sa ato ang diha sa ato ang mga kababayan diha sa Agusan del Sur o dito sa uban pang parte sa Mindanao, Visayas ug dinhi sa Luzon. Nagkanamanam na po og kadaghan ang mga tao dinhi nga na nambong sa prayer rally atol sa prayer rally labi na gabi nga gipahigayon o dito sa tagabi tungod kay
bakante man, walay trabaho, ug natagan tagigayon nga makatambong usab didto gabi ug atong nasaksihan ang mga panghitabo gayud mga kagisunan, ilabi na ang mga speaker nato atong na-witness personal ang mga speaker ug sa kinatubok-an ang ilang panawagan mao nga magpakabana gayud kita karon mga kaigsunan sa mga panghitabo karon tungod kay kini dili lamang gisgutan ang maong politika kundi gisgutan gid kini sa atong katungod sigon sa nahitabong pagdakop sa atong former President Rodrigo Roa Duterte mga kaigsunan. Tungod kay kini usa kini ka supak sa ato ang konstitusyon ug kini nagpakita nga uyang atong balaod dinhi sa Pilipinas, dako kini karon og damage sa ato ang nasod tungod sa kagigbuhat ni maong kasamtangang administrasyon. Gani kaniadto nagalibay pa sila nga wala daw kuno sila makig-coordinate sa ICC apan sa pagkakaron giyang ko na gid mismo sa ato ang sa inyong president, inyong president. Dili ko naman na president tungod kay nag-withdrawal og support na ko ang president ug ang akong gihila nga pagka-presidente mo naman si President Inday Sara, dili na kana si Bongbong Marcos tungod kay nag-file na ko niadtong Abril withdrawal of support kaniya uban sila sa Commander Dado ug uban pang mga FGF members mga kaigsunan ug niabot mi og 30,000 mga kaigsunan. Busa kana karon dako kana nga nahimo nila nga kapakyasan ilabi na sa ilahang mga kandidato sa pagkasenador mga kaigsunan down the line mga kaigsunan. Dako kana og kadaot sa ilahang senatorial nga kandidatura ug daghan gani kanila ang nangasuko tungod sa maong panghitabo nga kining atong presidente diay nakig-cooperate gayud diay didto sa ICC aron lang kining atong former president madakop ug didto siya hatulan kung unsa man ang ilahang gipasumangil batok sa atong former president Rodrigo Roa Duterte mga kaigsunan. Kini nga mga panghitabo mga kaigsunan wala kini maghisgot sa politikan nga hisgutanan kundi naghisgot na kini sa atong katungod kay kini gibuhat sa atong presidente kini naglabag na sa atong konstitusyon ug wala na gayud niya gitahod ang atong balaod mga kaigsunan. Napamantay korte unta apan ila gayud gipatuman ang ilahang kagalingon nga mga interes mga kaigsunan ug wala na gayud sila mahadlok nga mo tipas o musukuhay sa atong konstitusyon mga kaigsunan. Busa kita ang mapiktuhan ini ilabi na kadtong mga sa tuwa nga mga kabus mga kaigsunan katong mga dato wala man tay problema sila naman tay mga kwarta anytime pwede man to sila mo lakaw kung asang nasod nga gusto nila dito sa Netherlands pwede man pod. So kini nga paghitabo mga kaigsunan dili lamang kini desisyon sa ato ang presidente kundi kini ilahagayin kini dahil giplanuhan sukad pa niya itong unang tuig. Dili lamang siya nagkonsaba na kini sila mga kaigsunan karon lang mahitabo kanang pagdakop sa atong former president Rodrigo Roa Duterte. So gikasubo nato pag-ayo nga mismo ang ato ang gisaligan nga tao nga moprotekta sa ato ilabay na sa mga kapulisan nga unta ando naman usay sila katutog sa katungod sa pagbabag na ini mga kaigsunan apan wala gid sila mahimo sama sila sa iro nga buang mga kaigsunan nga atong mga pulis gi-training sila sa pagkapulis aron mo protektar sa mga katawhan apan mismo atong former president mga kaigsunan wala gayud sila mahimo kundi ang pagtuman. Wala ko kay balo kung unsay rason nganong nituman sila. Ang kabalo naman unta sila, dili man sila bugado ug daghan man gid usab ang mga bugado unta nga nagsilti nini. Ngangay dinhi dapat unta ang atong former president sa tuang mismo nga nasod litison ug dili dito sa gawas mga kaigsunan. So dako kinig kawalan og respeto sa hanay sa atong mga kapulisan sa ilang gibuhat sa pag-surrender
sa atong mismong former President Rodrigo Roa Duterte, ilabi na sa atong sa ilahang general nga si General Torre, mga kagigbayan, mga kaigsunan. Gani atong na witness nga kini si General Torre mismo atong gayon na naghisgot pa nga kung dili ninyo kana siya, waaw na ako kanang guyuron, mga gigsunan. Guyuron daw niya. Ug nagpahayag pa gani si General Torre nga pwede daw arestuhon ang usa ka tawo nga without warrant. Arestuhin kita. Saan ang warrant mo? Sabi niya. Pwede niyang sagutin na nandun sa presinto. Sama ka na. Mga kaigsunan, kini nga mga pagpamulong, dili kini usa ka pinulungan sa usa ka tawo nga nagdala sa demokrasya, mga kaigsunan. Kini nga pinulungan, usa kini ka pinulungan sa usa ka tawo nga nagdala sa usa ka komunista. So kini si Torre siguro pagka-komunista lang siguro ning utok aning tawanan ni tanginang yawa kang Korea ka. Ha? Nagpugong lang mi nga mga katawhan tungod kay mismo ato ang President Rodrigo Roa Duterte naghisgot ug kalinaw. Kita gusto pa man usab nato ug kalinaw. Kita nangandoy nga adunay kalambuan ang atong nasod, mga kaigsunan. Gusto kita nangandoy kita nga dunay pantay-pantay nga magturi sa atong nasod mo nang kita isip katawhan nagsunod gayud sa balaod nun dinhi sa ato ang nasod, mga kaigsunan. Pinaagi sa ato ang mga kapulisan uban pa di ang atong gisaligan sa pagpaimplementar sa atong balaod. Apan kining usa ka general nga Torre nagpahawd-hawd diha sa iyang pagka-presidente, animal kang putang ina mo. Ha? Ayaw pagsalig nga ikaw naka-uniforme ka, putang ina mo Torre. Libre ka, nilibre ka namin, nilibre ka na ng lahat, halos lahat ng binigay sa iyo. Pagkatapos ganyan ka, putang ina mo, general ka, hayop ka. Hindi ka namin mapatawad, General Torre, kaya magayos-ayos ka. Parang asong ulol to eh. Ang pinapakita niya, mga kapatid, ang ipakita niya, mga kaigsunan, ini usa ka general, dili kini nagprotektar sa atong katawhan, kundi nagprotektar kini sigon sa unsay mando kanila sa labaw kanila, sayop man o dili, mga kaigsunan. Gani ato gayong napaminawan ang sentimento ni kanhing General Bato de la Rosa ug karon usana ka senador. Ug gani pungot gay kini kay kang pungot gayud kini sa ilabi na sa atong administrasyon karon. Ug halos gani nagmura gid siya, mga kaigsunan. Wala siya kapugong sa gibati. Ug ana agad ang kahigwaos natong mga katawhan karon sa mga nahitabo ilabi na sa hisgutanan nga pangkalusugan sa atong former President Rodrigo Roa Duterte. Ug nagpasalamat ta sa atong mga kaigsunan diha sa Netherlands ug sa tibok nga nasod nga nilihok gid sila ng nakigsimpatiya sa tuang singgit karon nga kinahanglan ibalik na atong former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaigsunan. Ug gani nagsuot ko ini karon isip pagpakita usab og simpatiya nga kini atong former president kung mahimo sa madaling panahon maupalik na siya dinhi sa Pilipinas karon matagad na og sakto nga tambal og dinhi siya matiban ng pag-ayo, mga kaigsunan, kay wala gay usay rason nganong didto siya dalhon ug didto siya papuyong dugay. Kining maong trial sa iya, mga kaigsunan, maghisgot usab kini karong sunod pang September, mabot nga September ug dugay pa kay kana, mga kaigsunan. Kung atong tanaw ng ihang lawas, murag dili na gayud kini angay nga magdugay pa didto, kun dili maibalik na siya dinhi sa ato ang nasod dugay nakabalo man ta tigulang na siya. O sa labi na sa environment dito sa maong nasod, kabalo gid ta nga dili gayud kayo pa niya kini, dili pa kini adapadayon sa iyang lawas, mga kaigsunan, ilabi na sa iyang katigulangon. Ug dili usab iyang kaugalingong mga doktor sang nagatiman kaniya, mga banyaga, mga kaigsunan. Gani ato nakita usab si Bongo nga maoy iyang personal aid nga naghilak gayud ni gabi ug dili gayud mahimutang
sa iyang kabalaka mga kaigsunan tungod lagi sa gisgutan nga kalusugan sa atong former President Rodrigo Roa Duterte mga kaigsunan. Punta ko magampo kita nga kung mahimo dili na kini maabtan og si mga kaigsunan makabalik na atong former President Rodrigo Roa Duterte dinhi sa Pilipinas mga kaigsunan. Niya kita karon nag-live update din sa ato ang Facebook channel na kita ay 18 na ka minuto na nilabay o ano karon kita kasamtanan ng tan-aw sa mga YouTube o mga niagi nga mga videos labi na kagabi sa mga prayer rally mga kaigsunan. So sa kinatibukan ang tanan guide nagisgot gabi unta may balik na si President Rodrigo Roa Duterte unya unta ang atong administrasyon karon makig-cooperate ngayon ang ato ang singgit na usab kanila nga atong administrasyon karon nga si Bongbong Marcos Mr. President of the Republic of the Philippines. Majority sa katawhan nakita naman siguro nimo Mr. President, nakita naman siguro kagabi gusto mo pa dagdagan, gusto mo pa talaga araw-arawin mga kababayan. Former President Mr. President Rodrigo Bongbong Marcos, majority sa atin ngayon, sa amin ngayon, nanawagan sa iyo na makipag-coordinate ka sa amin, makipagtulungan ka. Ang sigaw ng taong bayan kung gaano kabilis ang pagdala ninyo sa kanya doon sa Netherlands, ganun din kabilis ngayon na Mr. President Bongbong Marcos, ibalik nyo dito sa Pilipinas sa aming former President Rodrigo Roa Duterte. Wala kang karapatan na gawin yan, wala kang karapatan na isuko ang ating soberentiya ng bansang ito. Kung gusto mo pang may matira pang kunting galang sa iyo ang kami, ang mga kababayan sa iyo, dinamay mo pa talaga yung former president namin. Hindi ka pa talaga nagsawa sa pangulimbat ng pera mga kababayan. Hindi pa talaga nagsawa itong presidente ito at gusto pa talagang tumagal sa kanyang posisyon na sawang-sawa ngayon pa lang, nasa half term pa lang ng kanyang administrasyon, sukang-suka ng taong bayan. Hindi na mapipigilan, gusto ngayon na bumaba na itong putang-inang presidente na bangag na ito. Simple lang naman ang request namin dati, Mr. President, mag-herculecal drug test ka at gawin mo yung tama yung pangako mo dati, dapat mong gawin pero ngayon hindi mo ginagawa, Mr. President. So ang ibig sabihin lang nito, talagang ganyan ka, talagang manang-mana ka sa ama mo, budol ka pa, singhot ka pa dyan, putang ina mo. Ang sigaw ng taong bayan ngayon, ibalik mo yung ating former president. Bakit mo isinuko yun, kapwa mo? Ang gawin mo is to protect. At gawin mo kung ano yung dapat ma-improve pa sa bansa natin. Hindi yung isuko yung kapwa mo Pilipino, putang ina mo, presidente ka. Kung maaari, bumaba ka na yung putang ina mo. Wala kang karapatan gawin yan sa kapwa mo Pilipino. Hindi ka namin nilagay dyan sa posisyon na yan para ganyan ka. O gusto mo tumagal pa, gumawa ka ng maayos, gawin mo yung maayos, sundin mo yung maayos. Pareho tayo, pantay-pantay lang dito. Gawin mo ng maayos yung trabaho mo as a president. Huwag kang mangarap na tumagal dyan dahil nasa batas yan. 6 terms lang ang presidency at huwag ka nang mangarap. Kung mayroon kang pangarap, ngayon pa lang gawin mo na yan, Mr. President. Kung ano yung mga pinangako mo doon ng eleksyon, gawin mo na. Subalit hindi mo nagawa, Mr. President. After na ng panunungkalan mo pero wala ka talagang nagawa doon sa mga pinangako mo. Paulit-ulit na lang tayo sa bigas pa lang, pang-agrikultura at ekonomiya. Maraming balita-balita. At totoo naman talaga na bininta mo pa yung gold reserve natin. Paano na yun bubuhayin ang ating ekonomiya? Mas lalong bumaba yung percentage ng pera natin, yung rate
mas lalong bumaba at malaking epekto yan sa ekonomiya natin, Mr. President. Pero tinawanan mo lang, ha? May nag-interview pa sa'yo na international na newscaster at tinawanan mo pa. Wala ka talagang wala kang damdamin na maglingkod para sa taong bayan. Talagang personal interest mo lang ang nasa isip mo ngayon. Ano bang kasalanan ng former president sa'yo? Pinalibing yung ama mo. Yun na lang sana ang tingnan mo, Mr. President. Magtumanaw ka na lang sana ng utang na loob sa former president. Hindi ka pa nakontento sa pangungulimbat ng pera. Ay talagang nalipusta mo pa yung taong nagpapalibing sa ama mo. Yun lang sana ang tinignan mo, Mr. President Bongbong Marcos. Kung meron ka mang puso ang sigaw ng taong bayan, ibalik mo ngayon din ang aming former President Rodrigo Roa Duterte. Siya ang naging batayan namin, Mr. President. Nagdahumi sa imuhang tangina mong nagdahumi nga imong tumanon, Mr. President, ang imong mga pangkuan sa mua, pero wala gid nimo gibuhat. So mga kaigsunan, pasaylo ako kung saman ang akong mga ipang istorya nga wala na gayud kuan sa to ang tungod kay na emosyon pug ko ani nga mga panghitabo karon o kanunay ko ani nga namalandong usab sa makaninyo ug nasakitan usab ako pag-ayo tungod kay ako sa gayud sa mga tao nga nagsuporta sa ato ang former president nga pinakauna nga presidente nga gikan sa Mindanao. Pinakamaayo nagpadala tao usa ka tao nga mahimong presidente sa atong Pilipinas nga pinakamaayo apan mo may nahitabo karon murag dili usab na ako kini madawat usab ako sa mga ordinaryo nga mga tao nga nanawagan noon ta ko nga ibalik na atong former President Rodrigo Roa Duterte karon na. Yan sana ang panawagan natin sa ating presidente ninyo ngayon na si President Bongbong Marcos. Mr. President Bongbong Marcos, kung meron ka pang natingang awa, kung ano kabilis ang padala nyo sa former president natin, ganun din kabilis ang pagpabalik nyo sa kanya ngayon din. Kasi wala talagang wala kaming makita na masama ang ginawa yung former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Kahit yung mga kasandaluhan, sila naman yung may alam. Sila naman yung may mas malawak na kalaman in terms of information, intelligence information. Kahit sila masabi naman talaga nila yung mga kasundalihan natin na maganda yung pamamalakad ni former President Rodrigo Roa Duterte noong sa panahon pa siya ang nanunungkulan bilang presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Dinagdagan niya ang sahod, dinubli pa niya ang sahod ng ating mga kasundaluhan, mga kababayan. Noong siya pa'y nanungkulan bilang isang presidente, di lang sa kasundaluhan, maging sa mga kapulisan natin, mga kababayan, hindi sila pinabayaan. Pero ngayon nakipagsimpatiya sila, mga kababayan, yung general, naturi na yan, nakipagsimpatiya sa politika, mga kababayan. Hindi natin alam, baka nagnanais pa sila ng mas mataas pa na posisyon, mga kababayan, lalo na ito si Tory. Gusto pa yata niya maging chief PNP. Siguro pagbigyan na yan ng pagkakataon na administrasyong Bongbong Marcos na siya maging chief PNP, kasi yan nga talagang kailangan nila, yung pulis na parang asong ulol, mga kababayan, na parang may utak na komunista. Utak komunista yata to si Tory. Kasi kitang-kita naman natin sa mga kasundaluhan na nandun, mga presidential guard na nandun. Talagang medyo ayaw nilang hulihin ng president natin, pero ito si Tory talaga gusto pa niya talagang hilahin.
mga kababayan. Itong ating pinakamamahal na former President Rodrigo Roa Duterte. Di pa nila pinapasok mismo yung Vice President natin. Ha? Law abiding, kayo palang taksil. Taksil pala kayo sa bayan. Pinagkanuno ninyo yung ating former President Rodrigo Roa Duterte. Iwan namin kung utak talaga ninyo, utak komunista talaga kayo eh. Itong si Torre, nagkatawang pulis ka lang yata eh. Mismong Vice President Sara Duterte hindi pinapasok. Mismo yung mga senador natin hindi pinapasok. Mismo yung mga doctors na malalay sa ating presidente hindi. Utang ina talaga Mga utak talaga kayo, mga utak komunista na kayo dyan Nakipagsimpatiya na kayo. Maraming sinasabi, maraming binobunyag si dating MP na si Eric. Mga galaw ninyo, mga galawan nyo talaga. May araw din kayo mga kababayan, kaya tayo, minahon din naman tayo. Ayaw naman natin ng gulo. Kasi yun nga talaga, ang gusto natin na magkakaroon pa ng pag-asinso, pag-unlad ang ating bansa. Kaya ayaw muna natin ng kaguluhan mga kababayan kung maaari. Kaya nakipagsimpatiya muna tayo sa mga ganong pamamaraan na idadaan kung maaari sa legal na paraan mga kababayan. Kaya kung tayo may galit na ngayon, talagang pinipigilan muna natin dahil alam natin yung kalaban natin kapwa Pilipino lamang din. Kaya gano'n na lang mga kababayan ang pagpananaw natin sa ating sarili mga kababayan. Kasi kung gulo, tayo lang din lahat ang mapiktuhan. At tuwang-tuwa naman din tong mga komunista na to pag nagkakagulo tayo dito sa bansa natin. Kasi pagkakataon na yun na sila ang upo dito sa bansa natin mga kababayan. Kaya hindi naman tayo napapayag na magkaganon, na magkagulo ang bayan natin. Kaya sa atin din nagsimula na tayo ang umiwas sa kaguluhan, na kung maaari idaan natin yung mga sigaw natin sa tamang paraan mga kababayan. Shout out po sa aking mga followers. Maraming salamat po dito sa aking TikTok live ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood sa live natin ngayon dito sa ating YouTube, Facebook channel. At madalas po akong nagla-live dun sa ating TikTok channel mga kababayan, sa STS. Doon po meron po tayong napakaraming followers mga kababayan. Umabot na po tayo ng 21,000 followers doon. At marami pong nanonood sa atin sa mga live natin. Medyo konti lang po mga live natin dun sa TikTok dahil yun nga, bira lang tayo na magkaroon ng pagkakataon na medyo mahaba-haba. Yan lamang po ako nakapag-live ulit. Simula nung nandyan pa ako sa Mindanao, yan lang po ako nakapag-live ulit ngayon dito sa YouTube natin, Facebook channel natin mga kababayan. At sana naman po ay patuloy kayong magsuporta sa ating channel dahil gusto pa natin palaki ng channel na to. At kung may pagkakataon, magla-live na naman tayo ulit mga kababayan. Ito po ginagawa natin. Meron po tayong batas na protekta sa atin. Yun ay ang batas freedom of speech, freedom of expression. Yun po ang kalayaan natin na pagpapahayag dito sa social media. Kung ano yun ang nasa sa loobin natin, kaya wala pong makakapigil dyan. Ang makakapigil lang dyan yung mga taong ulol. Sino naman yung mga taong ulol? Yung mga taong ulol na nandyan na nanungkulan sa ating bansa mga kababayan. Pag mayroong mga pulis na mga taong ulol, yun, lalo-lalo na yung mga politiko na mga taong ulol, pag natatamaan talaga natin dito, masasaktan talaga yung mga yan. Gagawa ng paraan ng mga yan mga kababayan. Di tayo noon magsalita tayo ng ngayon lang din sa katotohanan ng mga kababayan. Hindi naman mga fake news, at maasayan nga rin naman yung mga sasabihin natin at post natin dito, mga talagang hindi mga fake news mga kababayan.
kasi yung mga sources natin, mga primary sources or magkaroon tayo ng secondary sources, mga legit talaga yun at mga hindi basta-basta yung mga sources na ating pinagkukunan. Ito po yung mga kagalang-galang din ng mga sources mga kababayan. Mga batikang mga analyst, batikang mga lawyers, mga batikang mga batikan dyan. Yun ang pinagkukunan natin ng mga sources. At nagsishare din tayo ng kanilang mga video at para din naman ma-inform yung ating mga kababayan na hindi pa nakakalam at hindi mahilig mag-scroll down, mag-scroll up ng ating mga sa kanilang mga Facebook channel mga kababayan. Sana po suportahan ninyo palagi ating channel mga kababayan, lalo na dito sa TikTok. Hindi na po tayo nakapag gumawa ng mga nakakatawang mga videos tulad noon mga kababayan kasi medyo maikli yung time natin, may trabaho na po tayo. Kaya ganoon lang yun mga kababayan, mas uunahin natin ang trabaho natin kasi yun lang po ang nagbibigay din sa atin ng pang-araw-araw na pangangailangan mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw sa lahat. Magla-live tayo ulit sa susunod mga kababayan kung mayroong time sa ganitong oras pa rin at ganitong araw mga kababayan kasi di-off natin ngayon. Maraming salamat po sa lahat. God bless everyone, lalo na dyan sa Mindanao. Shout out po sa ating mga kababayan dyan sa mga Bisaya, sa Mindanao, Binadya, sa Agusan del Sur. Shout out sa among Mayor. Kumusta naman mo di Mayor? Nagkasinabot ba mo? Diya sa Rosario, nagkasinabot na ba ni nga to ang local diya? Kumusta naman mo? Unsa na may kalambuan diha sa to ang Mayor nga mura magwaman mo magkasinamot? Magpaabot pa ba mo nga ang katawhan masuko na sa inyo ha? Ayaw na pagpaabot nga masuko na ang katawhan. Ayaw na ninyog dugaya Mayor. Kung kinsa man na diha nga nakapugong paghiusan na mo, pirmahin na ninyo ng budget aron mabutang na sa sakto kung asa na angay nga mahibutang ang budget tungod kay nagpaabot ang mga programa nga ipa-implement para ni ana nga maong budget. Unta magkasinabot na mo diha, gampo lang sa Ginoo kamo magkasinabot. Nga to wala tay, kung wala lang tay personal nga interest, mura man na magkasinabot man ta. Kamo diya magkasinabot man mo kung wala mo tanay mga personal interest, pero naman siguro may kanya-kanya nga interest siguro mo na nga nadugay. Kung nag-focus pa mo na mo diha ibutang para sa katawhan, wala may lain yung hunaw-hunaw para sa katawan kaayuhan. Magkita mo diha kumusta man, SB wala gini SB ana. Pero kung na may personal interest, madugay gid na muna siya. Kung magngunahan naman lang ganing daghan pa day magutom, walay sweldo, sirado lang ng munisipyo Mayor. Sige pa man magtrabaho diha, wala man tay kuan diha, wala na may panud, wala naman siguro na praise naman ang inyong kwarta diha, kaya wala naman mo magkasinabot, isarado na lang nato na dili pod mo manugot, hindi tarungon ninyo itindahan bitaw, di magkasinabot ng tagiya mga empleyado nga na diha, sigurado man gid na paabot pa ta nga mudako man na nga problema o pangit nga panig-ingnan sa uban nga lungsod. Ug makita na ug maratan-aw kay kita karon na naman kita sa social media, wala naman ta dinha sa mga tigpamaba diya sa mga radio broadcaster. Wala na ng mga radio broadcaster, usahay na mga radio broadcaster one-sided pod, mainstream media one-sided pod. So mo na ning revolution of social media in terms of information mo ni siya social media mga kaigsunan. Pangit kay na nga talanawon sa uban nga mga lungsod nga ningon ana sila didto wala makiusa kay mauni na budget, wala matarong ay magpaabot pa bata nga ngunana mas muda ko pa ang pangit kayo mga kaigsunan mo nang hinaot ko sa tuang sa mga naglingkod diha sa atong katawhan
sa mga ilabi na sa mga SB member. Pagamay ra kayo anang inyong kuan diha. Di pa mo magkasinabot. Labi na siguro namo sa nasyonal. Local, LGU pagani no, mga wala may mga batasan. Paabot pa mo nga mga tao, mapiyait, magpaabot pa mo. Gamay ra kayo na nga problema. Nara mo sa local. Labi na siguro namo sa nasyonal. Mga inaot ko kay kami nagmonitor ba mi paabot pa mo daghan ang sama na ako nga mga istorya para sa inyo mga saba. So pasaya ko mga kaigsoon usahay mawala na ta sa usahay sa limit ng mga kaigsoon. Kita nibutyag lang kung saan ato ang mga nakita mga kaigsoon ato ang mga Tagalog pa naramdaman. Shout out po, good morning once again mga kababayan. Kung saan to sa sunod mga kaigayonan.